It's 56 days before the UPCAT. Nag-review ka na ba? Ano, tara? How can we solve 0.75 times 28 in less than 10 seconds? Kapag nagsosolve tayo ng mga ganitong problem na nagmumultiply tayo ng decimal sa isang whole number, kadalasan ang gagawin natin ay yung isosolve natin or i-brute force natin siya, gagawin natin yung arithmetic. But then, sa UPCAT, kailangan maging mabilis tayo sa pagsosolve. At maraming mawa-waste na time kung ganito ang gagawin natin at mas malaki rin ang chances na magkaroon tayo ng mga arithmetic mistakes. Kaya mas maganda, familiar tayo sa mga common fractions, sa mga rule ng percentage, ng mga decimal. Gaya nito, ang 0.75 ay equivalent din sa 75%. Mumove lang natin ng dalawang position ang decimal point to the right para maging percentage form na siya. At ang 75% sa fraction form ay 3/4. Paano naging 3/4? Diba alam natin meron tayong 25%, 50%, 75% at 100%. Yan yung mga common percentages na alam din natin yung kanilang fraction form. Kasi ang 25% ay 1/4. Ang 50% naman ay 1/2 o kaya kalahati ng isang buo. Kunwari, sa pi, hinati natin yon sa 50%. So, kalahati yon. Ibig sabihin, proportional siya. 1/2 and 1/2. Ang 75% naman ay 3/4. At ang 100% ay 4/4. Kapag familiar at memorize natin ang mga ito, mas madali nating maiintindihan, mas madali nating magko-comprehend yung mga question na binibigay sa atin. Gaya ng 0.75 times 28, ang 0.75 ay equivalent din sa 3/4 kapag naging fraction siya. So, 3/4 times 28, mas madali natin siyang masasolve at mas mabilis. Dahil pwede nating i-cancel si 4 at si 28, kung saan magiging 7 si 28 at magiging 1 si 4. Dahil 4 times 1 ay 4 at 4 times 7 ay 28. So, ang matitira na lang ay 3 times 7 which is equals to 21. Parehas ng nakuha nating sagot kapag ginawa rin natin yung arithmetic, pero mas mabilis at mas madali. Yun lang! Yes! Papasa na tayo sa UPCAT!